Okay, simulan natin sa isang tanong. Paano kaya kung ang isang sinaunang blueprint ay hindi lang pala para sa isang gusali kundi isang mapa ng buong universe? Yan mismo ang idea na titingnan natin ngayon, na ang tabernakulo ng mga Israelita, hindi lang pala siya basta lugar para magdasal. May nagsasabi na ito raw ay isang symbolic model ng lahat ng nilikha, mula sa kalangitan hanggang sa kailaliman ng lupa. So, para maintindihan natin to ng maigi, kailangan nating silipin yung pinaka-framework ng ideyang to. Paano nga ba nagkakaroon ng direktang koneksyon ang mga parte ng tabernakulo sa mga bahagi ng cosmos? Itong table na to, ito yung magiging parang decoder key natin. Dito ipinapakita kung paano ang bawat piyesa mula sa Holy of Holies hanggang sa outer court ay may katumbas na cosmic counterpart. Parang lahat pala konektado. Ang paglalakbay natin sa cosmic map na to, syempre, magsisimula sa pinakailalim, sa mundo ng lupa, ng dagat at ng kadilimang nasa ibaba. So ayon sa interpretasyong to, yung outer court ng tabernakulo, yung pinakalabas na bahagi, yan daw ang sumisimbolo sa mga foundational realms, kasama na dyan yung Hades, parang ito yung starting point ng spiritual journey ng isang tao. Kumbaga, itong mga elementong ito, Hades, lupa, dagat, pati ang himpapawid, sila yung bumubuo sa pinakapundasyon ng cosmos, sa pisikal at lalo na sa espiritual na aspeto. Okay, mula sa ibaba, aakyat na tayo. At dito, makikita natin ang isang napaka-critical na boundary sa ating mapa, isang makalangit na dagat na gawa sa kristal. Yan, yang vision na yan ng isang dagat na kristal sa harap ng trono ng Diyos. Yan ang sentro ng susunod nating bahagi. Kasi ito raw yung barrier sa pagitan ng makalupa at ng banal. At dito na nagiging napakaganda ng simbolismo. Yung tansong hugasan sa tabernakulo, gawa pala yan sa mga pinakintab na tansong salamin. So bago ka maghugas, anong una mong makikita? Yung sarili mo. Ito yung paalala na kailangan muna ng self-reflection bago ka makatawid sa spiritual barrier ng dagat na kristal. Kaya malinaw, di ba? Hindi lang ito tungkol sa simpleng paghugas ng kamay. Itong isang malalim na proseso, kailangan mo munang harapin ang sarili mo, suriin ang iyong kalooban, at dumaan sa paglilinis, bago ka payagang makalapit pa sa kung ano ang banal. So, nakalagpas na tayo sa purifying boundary na yan. Anong susunod? Ngayon, aakyat na tayo sa pinakamatataas at pinakasagradong bahagi ng langit. Pansinin nyo, habang pumapasok tayo sa tabernakulo, mula holy place papunta sa veil hanggang sa Holy of Holies, para na rin tayong umangat sa mas mataas at mas sagradong celestial space. At itong talata na to, ito yung nagpapatibay kung ano talaga yung ultimate goal ng buong paglalakbay na to. Ito yung makarating sa mismong sentro, sa trono ng Diyos, na matatagpuan doon sa sinisimbolo ng Holy of Holies. Ngayon, subukan nating mag-zoom out at tingnan ang buong larawan. Kung pagtatagni-tagniin natin lahat, makikita natin na hindi lang ito kwento ng isang templo, kundi isa itong kumpletong worldview, isang pananaw sa kung paano nakaistruktura ang buong realidad. So ano ang takeaway dito? Binibigyan tayo ng framework na ito ng isang mapa, pero hindi lang mapa ng lugar, kundi mapa ng kahulugan. Na sa disenyong ito, lahat ay may kanya-kanyang pwesto at layunin, at may moral na kaayusan ng lahat. At dito tayo magtatapos sa isang malalim na tanong. Kasi kung totoo to, kung ang universe ay hindi lang basta physical space, kundi isang moral structure, ibig sabihin, ang daan pala papunta sa sentro nito ay hindi sa pamamagitan ng paglalakbay sa kalawakan, kundi sa pamamagitan ng isang paglalakbay sa loob ng ating mga sarili. Salamat sa pagsama ninyo sa pagtatalakay nito.